6 verse 1. God is honored in Judah. His name is great in Israel. Jerusalem is where He lives. Mount Zion is His home. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. So, God is honored in Judah. Gipadayag diri nga aning panahona sa dapit sa Judah is gipasidunggan si Lord, or in other version, God is known. Dili mahimong known, ma-honored kung dili gyud ipa hari, ipa dayon ang maonga atong gi-honor. So matod pa diri ang Judah, dito sa dapit sa Judah, God is honored. So how come nga ma-honored si Lord? Kung siya ginatawag, ginaday, ginahimaya. So God is honored in Judah, and then same in verse 1, His name is great in Israel. Ang iyang ngalan dako sa Israel. So, kasi pasabot ana, gituboy gid ang ngalan sa Dios. Ang ngalan gid sa Ginoo kanunay gina-mention, walay lain nga Dios ang gi-mention sa makatawan sa Israel, sa makatawan sa Judah. Because Israel is the kanang kining isa ka dapit nga diin gipili sa Ginoo. Ang Judah is part of Israel, and Jerusalem is the capital of Israel. So His name is great in Israel. Ang ngalan sa Dios mao gid dako nga ngalan nga gipasudunggan sa Israel. That is why nga gipadayag diri nga ang Ginoo gyud nahimuot sa maong dapit. So mahimuot di ang Ginoo sa usa ka dapit kung walay lain ngalan gi tuboy. So sa ato kung panimalay, dapat ang ngalan sa Ginoo may matuboy. Kaya kung ang ngalan sa yawa mo ay matawag, dili gid si Lord ma-honor, ma-dishonor gid si Lord. And then His name is great in Israel. Dako gayud, giilang na dako gayud ang ngalan sa Dios sa Israel. In verse 2, Jerusalem is where He lives. Mount Zion is His home. Asa daw kuno nagpuyo si bird? Sa Jerusalem. Dito sa bukid sa Sion ang iyang Pinoy-anan. And where is this located? Dito yapon sa Israel, because Jerusalem is the capital city of Israel. So naadyoy, kung naay Pinoy-anan, naay territory ang kaaway, ang Ginoo na apod siya'y dapit nga dito. Asa man ganahan ang puyo, ang Ginoo, din gibayaw siya. Di ba ganahan kag puyuan ang ikaw is gi-honor ka, gipasidunggan ka, kaysa gihimaraot ka. So, but this is Psalm 76, that Jerusalem is where He lives. Mount Zion is His home. In other version, in the English Standard Version, His abode has been established in Salem. Salem means peace. His dwelling place in Zion. Dapit nga iyang Pinoy-anan diri sa kalibutan is sa Mount Zion nga part sa Jerusalem. Muna ang bulahan, ang dapit, ang nasud, ang syudad nga ang Ginoo mo gibayaw kay layo ginas katalagman. Pero kung ang Ginoo wala diha, delikado jud siya. Remember that kung na ang presence ni Lord na ang kahayag, because God is the God of life. If you notice, kung na ay dapit nga murag ngiog, o niya, halos masakiton ang mga tao, kapuli-puli nagsakit, it means there is a curse na ay tunglo na itabo, na itunglo anang dapita. Niya, magsagunsun lang kamatay ang tao. Magsunod-sunod. And the lifespan is mga 40s. That is very alarming. So na ay something na nagpaluyuan na. But according to the Bible, nga kung ang Lord nagdwell ana nga place, there is light that is shining brightly. Na ay kaayag ang musidlak nga mahayag gid kay tanan. Oh, that is why kasagara sa mga kasagara si Michael pinapulong. Kasagara sa kasagara sa masakit to na nagdamgo,
niya makakita sila kahayag, it means maka-connect siya sa Ginoo, maka-reach gid siya sa Ginoo, makaduol ra gid siya sa Ginoo, because hayag is man sa mga schedules nako, mga damko ni langit-ngit kisanan dayon makita sila kahayag. So Jerusalem is where he lives, Mount Zion is his home. Now tan-aw nato ning 2 Samuel chapter 5 verse 7. 2 Samuel chapter 5 verse 7. 2 Samuel 5:7. Second Samuel 5 verse 7. Okay. Mag-start natin sa verse 6. David then led his men to Jerusalem to fight against the Jebusites, the original inhabitants of the land who were living there. So, giyahan ko ni David ang imong katawan paingon sa Jerusalem para makikaway batok sa mga Jebusites, the original inhabitants of the land who were living there. Ang una ginamuyo dito sa Mount Dapit, ang mga Jebusites. And then the Jebusites tempted David saying, "You'll never get in here," ingon ang mga Jebusites, o dili mo makasulod ining dapita, ining among lugar. Even the blind and lame could keep you out, ingon sila. Nga bisan gani ang mga buta o mga bakul, mupahawa ninyo, mupaabog ninyo. For the Jebusites thought they were safe. Kay abi nila sa mga Jebusites nga safety sila. But David captured the fortress of Zion, which is now called the city of David. Pero gibihag daw ni David ilang nakuha, ilang nailog ang fortress, ang tipiganan, ang Pinoy-anan sa Zion, which is now called the city of David. So naay mga panahon nga diin ang dapit nga diin na nakonta na sa Ginoo, pero nailog sa kaaway. Nakilog sa kaaway. O mauto nga kinanglan ang alagad sa Ginoo nga manggugubat o mailog. O matod pa sa pagkailog ni David, itawag na din siya o the city of David. Unsa pa pasabot ani sa Espirituhanon? May mga tao nga diin nakuha sa kaaway ang ilang kinabuhi na ilog, na overshadow na sa deception, hangtod na grabe ang balatian. And then when somebody conquered that body nga gi-enslave sa kaaway, gi-deceive sa kaaway, gi-inflect sa kaaway, when it is rescued or matter pa captured, it become the city of David. The light will start to shine. Mount Zion. So inga na nga himo his dwelling, di ba ganina sa Psalm 76, Jerusalem is his Jerusalem is where he lives, Mount Zion is his home. O ang bukid sa sinuiyang palay. Kung atong ipasulod ang Dios sa atong kinabuhi, huy anta sa Ginoo. Muna nga kumupuyo ang Ginoo, ang kaaway maghinahinay og kawala gid ang kangit-ngit niya. Ang kahayag nay mo, then ang kahayag nay mo, then Now, another thing about Mount Zion. Let's see other reference. 2 Kings chapter 19:31. 2 Kings chapter 19 verse 31. 2 Kings 19:31. Hindi ni Okay, magsugod na lang ta sa verse 2 Kings chapter 19 verse 29. Then Isaiah said to Hezekiah, "Here is the proof that what I say is true." Ingon sa Isaiah kang Hezekiah, mooni ang timailhan nga ako gisulti kanimo is tinuod. This year you will eat only what grows up by itself. Kaya nahitsgot man ni og panalangin, restoration sa tanan. And then siguro si Hezekiah nagduha siya. Ug matod pa kay mao man ni panahon ng gikuan nga na kuan si
David, o sila Hezekiah nagsakit. Kunya nagpadangat man sa Ginoo si Lord og minsay kang Hezekiah nga ayuhon siya kunya ikuan ang gingarian. So hatag sa Lord ang assurance kay Hezekiah nga tinupod kid ang sulti ni Isaiah nagikan gis Ginoo nga approve ana this year you will eat only what grows up by itself. Katuig ka makakaon mo unsa rin natubo karon nagtubo. And next year, you will eat what springs up from that. Ug sunod tuig, magkaon mo unsay mo, spring na pud mo gitib from that. But in the third year, you will plant crops and harvest them. Pagkat ikatulong tuig, magtanom na mo ug mag-harvest. So naay year nga magkaon ka unsa rin natubo. Nani provision daan. Pagka next year kung ato nga year, magkaon mo unsay mugitib. But on the third year, you will plant crops and harvest them. Makatanom na mo sa third year, o mag-ani mo, and you will tend vineyards and eat their fruit. O magbaton na kamo og mga kaparasan, o inyong kaunon ang mga bunga. And you who are left in Judah, o kamo nga nabilin sa Judah, who have escaped in the ravages of the siege, will put roots down in your own soil and will grow up and flourish. So ipadayag na kato nga bilin during sa pagkabihag, kato nga bilin sa Judah. Kay ang Judah, unsa kuno ang Judah? Judah is God is honored in Judah. So kung ang tao ang lugar nga magpasidungog sa Ginoo during sa tatalagman is spared, ipalikay, i-escape, i-rescue, i-safety ni Lord, i-protect ni Lord. Huwag matagpiti ni nga diin, ang nangabilin sa Judah na naka-escape sa wadako kaayo nga katalagman nga ni abot sa ilaha, will put roots down in your own soil. Sa ato pa, naas sila itanom sa ilang mga yuta and will grow up and flourish. So sa pasabot ana, dili day pwede nga magsalig lang ta sa tanong sa uban, kinanglan kabalo mo tanong, aron na atay harvest on anytime. E kung atong tanong, anytime tamo harvest. Amen. Gusto nila magkugigit ka na atay investment, na atay itanong. Ito on the third year, na nang itanong sa ato pa, we keep on doing and doing. Natay buhaton. And for a remnant of my people, kay ang mga bilin sa katawan will spread out from Jerusalem, mag-spread out, magkalagyo sila, mag-spread out, manggawas sila, will spread out from Jerusalem, a group of survivors from Mount Zion. Ang grupo sa mga survivors sa pilang Bisaya nakalahutay, nakapasar. A group of survivors from Mount Zion, the passionate commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. So muna nga, gusto ni Lord nga mas pasidunggan ang Ginoo sa atong kinabuhi, sa atong lugar, sa atong pamilya, atong syudad, atong nasod. Kaya during sa katalagman, na atay maasahan. During sa katalagman, na atay maasahan, nga dili ta maapil, na special protection, na special favor ni Lord atong mga tao, atong mga dapit, atong mga pamilya, atong mga grupo nga diin si Lord gipasidunggan. Wala gi tamay, wala nilubad ang ilang pagtupagsalig sa Ginoo. So kinana atong dalunggan ang Ginoo gipapasudunggan anang maminaw jud ta sa tingog ni Lord, dili ta minaw sa tingog sa kaaway nga mukhatag og discouragement nato, para nga molayo tas Ginoo, para maanod ta sa negatibo, maanod ta sa katalagman, maanod ta sa kanang dili maayong pagbatig, pagsalig, pagtuos Ginoo. Ito ingon sa Revelation, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Siya nga may dalunggan, mamati siya unsa giingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga kaiglesiyahan. Sa ato pa, unsay pasabot ana na ay mga mungong sa atong dalunggan o badunggan sa atong dalunggan nga makapa-discourage, makapaluya, makapautro sa imong commitment. But as long as you stay
on the voice of the Lord telling you through His Spirit. And your spirit understands nga iya Diyos Ginoo. As long as you stand firm on the truth, stand firm on the Word of God, on the voice of the Spirit, you can have the victory. Amen. We can have the victory. So let's always see to it that we are led by the Spirit of God, because the leading of the Holy Spirit is not misleading us. It's leading us to victory, not leading us to our defeat. Okay, so a group of survivors from Mount Zion. A group of survivors from Mount Zion. Sa ito ba, makasurvive lang kita kung naata sa kanlungan sa Ginoo, naata sa ilalom sa pako sa Ginoo. Kung layo tas Ginoo, di ka survive, because dili ka niya mapasilungan. So ito, a survivors from Mount Zion, matod pa, manggawas, the passionate commitment of the Lord of Heaven's armies will make this happen. Ang kaluoy sa Ginoo, pinagising, sasaad og sa kaluoy sa Ginoo, mahitabo kini, matod pa, sa mga tao nga diin nagpasidungog sa Ginoo. Nagpasidungog. No matter what happened, in good times and in bad times, we have to honor God. Sama sa giingon ni Job. Udawat lang ba dahil pagmaayo? Kung naitugot ni Lord nga negative as part of the process of our lives to determine our faith, hope, and trust and love, dili ba nato dawat to? Wala ba nga na, gusto ra ba ta nga permi sunny day? Dili ta mo dawat og stormy, dili ta madawat og cloudy. Wala tayong mahimo kung nga na ang itugot ni Lord, because that's part of the process, and that's part of determining our faith, hope, and trust. If we can still honor the Lord, if we can speak good things before the Lord. So let's go back to Psalm 76. Okay. There He has broken the fiery arrows of the enemy, the shields and swords and weapons of war. So, when God is honored, ang ngalan atong tuboy, and then matod pa siya magpuyo sa atong kinabuhi. And then verse 3, when God is honored, iyang bugtuon ang mga nagdilaab nga mga arrows of the enemy. So there is victory. Kung ma-honor si Lord sa atong kinabuhi, naa siya badbaron. Unsa badbaron niya? Ang mga fiery arrows of the enemy. Unsa man ang mga fiery arrows? No, ay ipang labay ng mga arrows, mga negatibo sa itong kinabulabayan, tag negatibo, discouragement, o negatibo tan i-discourage kita, i-distract ta sa tungong og tuyo ni Lord. Munang fiery arrows through words. Kasi sa mata tinan-awan nga murag nasuko na sa ato, mura og hait, muna arrows, ang hait nga sinultian nga murag sakit mo dulot, pero listen to the voice of the Lord, listen to the Spirit's leading. So ito, i-broke ni Lord. He has broken. When God is honored in our lives, iyang bali-balion ang mga nagdilaab nga mga pana sa kaaway nga gikuan sa ato ang gilabay sa ato kuan sa ato balion niya para dili makababag sa katuyuan ni Lord, sa purpose sa atong process sa iyang kaputuyuan sa atong kinabuhi. We have to see to it that God is honored in our lives despite of the fiery arrows that we encountered through words. Ana ang pana, ipaduslak sa itong kasing-kasing, makuan ba ka, matarog ba ka? Hello? Dato, kinangan ang breastplate of righteousness na panaon man tag fiery arrows, dili makalusot sa sulod, naara dito sa taming, mukuan na siya. Kung saan nabuting, di siya kalusot. So, kung di siya kalusot, it means di ka affected. You can still continue with the purpose of the Lord, of the call that He has in our lives. So, there He has broken the fiery arrows of the enemy, the shields and swords and weapons of war. Unsa daw kuno? Dili lang ang fiery arrows of the enemy, pati ang mga taming and swords and weapons of war. Ang Lord ang responsible. Na when God is honored in our lives, daghan siya o buhaton in favor for us.
For the enemy to be defeated and for us to be victorious. Oh, bital kan si grabe kita kalamang, grabe ta kalamang. Kung ma-honor si Lord sa itong kinabuhi mo lagi, every day, siya ba atong gi saligan nga Lord, basta Lord, ikaw ragi mo hari, magbante ka na. Ganun na taga-istorya sa iya ha. Because ito, naasa sa itong kasing-kasing, he wants to be communicated. Gusto siya nga, istoryahon. Gipasulog na sa itong kasing-kasing. He's a special someone. And when a special someone, because he's a special someone, not only a special someone, a big one, kinanglan siya nga atong istoryahon. Kinanglan siya atong dangpan. So dili lang ang fiery arrows of the enemy, the shields and swords and weapons of war. Iyang balik-balik. Unsa man na dayon ang mga mga espada kuan sa atuah muna. Espada na ani puton yung mga ibalatian o mga balatian, mga virus. Ingon si Lord, dili na magbanampuson. Diba sa Psalms 91? Grabe ito sa tong sa 91, pila ka butong muna ang kung si Lord is honored in our lives. Unsa ingon niya sa Psalm 91 verse 7, though 1,000 fall at your side, though 10,000 are dying around you, these evils will not touch you. Just open your eyes and see how the wicked are punished. Kung si Lord ma-honor sa itong kinabuhi, because this is the topic about when God is honored sa atong kinabuhi. Muto na honor man si Lord sa Judah, sa Israel, sa Jerusalem, sa mga nako jud ang kaymuan. Na bisan pag 1,000 fall at your side, gabi ang libo-libo atong punta palibot, mga demons which we do not see. Nani mga demons na palibot sa atong palibot. 10,000 are dying around you. These evils will not touch you. Dili sila kad hikap nimo kaduol nimo. Just open your eyes and see how the wicked are punished. If you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you, no plague will come near your home. Kung God is honored our lives, pati atong panimalay, panalipdan ni Lord. Amen. Muna nga kung na ay nag-alagad si Ginoo sa ato ang panimalay, mabulahan ang nagpuyo sa panimalay, kay maapil o kapanalipod. At least we have to see to it that God is honored in our lives, God is honored in our family, because when that will happen, there is an assurance of protection, there is assurance of victory in our lives, in our family, Amen. in our work. Ang tanan nga pertaining sa atua na adjud siya something special. There is something special, something good, something special. In verse 4, balik sa Psalm 76, you are glorious and more majestic than the everlasting mountains. Ingon si David, grabe ka kamahimayaon o grabe ka kadulungganon. Gikan sa walay katapusan, from the everlasting mountains. Our boldest enemies have been plundered. They lie before us in the sleep of death. No warrior could lift up a hand against us. Nganong nakaingani si David is based from his experience. Gi-acknowledge ginya unsa gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi. That even atong doon prior to sa Bagong-Taas Valencia nga pag dedicate sa Jerusalem, pag-dedicate sa temple sa Jerusalem, ang kanta niya is ang hugot niya gikan sa gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi para iyang makuha ang Ginoo, madaginik ang Ginoo. So gid isa-isa diri nga grabe gid kami mayaon ang Ginoo. Gikan sa everlasting mountains, ug our boldest enemies, ang grabe ka isog nga mga kaaway had been plundered. Nanga-plunder sila, nangakuhaan sila, because ingani man gud siya. Kung kita magbadaugon ang mga butang sa kaaway, matuwa. Mailalom sila sa atong gahom. Pero kita'y mapildi, kita puy luoy.
ulipod po kanila. That is, gusto ni Lord, nga ma-honor ta, para kita muoy, dili maulipod kung dili sila maulipod ang kaaway. The enemy will bow down us if we win. Amen. When God is honored, victory is sure. Amen. But when God is dishonored, defeat is very sure. Ang kapiltihan, sure good. Manang ubad, manang nga, ga-obey sa kaaway, kaya defeated man ta. And then, they lie before us in the deep sleep. So, moto, kay, nangapildi man na kaaway, naglaray sila, naglaray ang mga patay. No warrior could lift up a hand against us. Wala na yung manggugubat nga makabakyaw silang kamot, kaya nang handog na sila. Because when God is honored, the enemy will tremble. Amen. Kung pasidunggan ang Ginoo ang kaaway, magkurog. Hadlok sila. Manan ako, when we are obedient unto the Lord, obedience can make our enemy tremble us. Amen. But Luke chapter 10. Ang 72 disciples na ipadangat ni Lord, ipadangat to sa mga, dato, I am sending you as lambs among wolves. Pero sa ingon ni pagbalik sa 72 disciples, ingon sila ni Jesus, even demons obey us. Ingon din si Jesus, nakita na ko si Satan murag lightning na hagbong. Because when there is obedience, the demons obey us. Amen. When we obeyed unto the Lord, kung mag-obey ta ni Lord, the demons obey us. Because that obedience contains power and authority comes from the Lord. And that obedience can protect us also. Ang atong pag-obey ni Lord, makaprotect na to gikan sa evil spirit. From the evil plan to attack us. Okay, let's go back to Psalm 76 verse 6 nita. At the blast of your breath, O God of Jacob, their horses and chariots lay still. Grabe. When God is honored, matud pa, sa pagtingog kuno sa Ginoo, nga Dios ni ako, ang ilang mga kabayo o mga karwahe, makapundutin kapusing. So when God is honored, amazing things will happen. Nga ang kaaway dili ka move. Ang ilang mga kauban dili ka move. Ito to stand still and see the salvation of the Lord. Marog ta. Kung makita tong kaluwasan nga buhaton sa Ginoo. Na siya buhaton. In verse 7, no wonder you are greatly feared. Who can stand before you when your anger explodes siya? Muna nga, gikaadlukan ka pag-ayo. Kinsa may makabarog. Kinsa may makaharong nimo kung ang imong kapungot mo sila na. Mapungot ang Ginoo sa kontra. Pagdepensa na to. Because God is honored in our lives. Amen. Magkurog sila, hadlok sila. You can see the difference nga ang demon spirit mag-react. Because sa to, the power of the Lord moves. Warin mo, mawala din sa magawas na din sila. Our obedience, pag-honor nato ni Lord, pag-obey nato ni Lord, na ay greater power and authority nga iyang ibubu sa ato o pag-manifest na kung na ay mga kaaway na ate ginaampuan, matud pa, they can be set free. They can be healed, they can be delivered, they can receive something good in their lives, and they will honor the Lord. They will not forget what you did to them because of God. We always see to it that God is honored in our lives. Daily jud siya, daily kay every Sunday lang si Lord ma-honor. No. The Bible says we have to please Him at all times, day and night. Dili lang tao atong bantayan. That is pretending. I-pretend lang tang maayot na. In verse 8, Psalm 76 verse 8, from heaven you sentenced your enemies. The earth trembled and stood silent before you.
So ingon si David, gikan sa langit, ikaw naga-sentensya, nagasilot sa imong makaaway, matud pa, ug ang kalibutan, natay og nangurog, matud pa, nga naghilom at ubangan nimo. You stand up to judge those who do evil, O God, and to rescue the oppressed of the earth. So gipadayag ni David diri nga ang Dios muhukom gayud adto nagahimo og daotan. Walay malampason ni Lord. That is why ni Lord, we have to do always the right thing, the just thing, para walay daotan nga may tabo sa tuwa. Because walay palampason ni Lord. Ang tanan i-reward, dili ka sa iluhan og reward. Ang tanan na nagbuot og daotan dili pud sa iluhan ni Lord og silot. Okay, unless there is repentance. But as we repent, we have to not repeat our sins. Verse 10, Psalm 76 verse 10. Human defiance only enhances your glory, for you use it as a weapon. So tawhanon kuno nga baghatag kun ang tawhanon kuno nga depensa matud pa. Human defiance only enhances your glory, for you use it as a weapons. In other version, surely the wrath of man shall praise you. The remnant of wrath you will put out on a belt. So ang tawhanon nga kining kapungot matud pa sa pulong sa Ginoo is lahi idigig ka po magbulos. Verse 11, make vows to the Lord your God and keep them. Kinanglan kuno manaad tas Ginoo ato tumanon ang atong saan. Let everyone bring tribute to the awesome one. Okay, encourage po niya. So when we honor the Lord, part of honoring the Lord is to give tribute to Him. Oh. Kung mag-honor ta ang atong mga saad, atong mga panaad, atong tumanon, unya atong pa, kung i-honor po na to siya, tagaan na to siya mga gasa, tribute. Diba? Say, mamatay ang tao, anak pa mag-tribute. Anak pa manghatag o abuloy matutpas Tagalog sa Bisaya pa, limos. Oh. Kung ang kantidad, dagko paking bulak, pating dagko ang bulak, ipadilip, tungo sa kadagko, i-deliver na lang, kadigin mabibit-bit. Balik katag. Oh. Patay na taga. So if we honor the Lord, matud pa, kining imong tuwanon ang imong saad niya. And let everyone bring tribute to the awesome one. Kung i-honor na to si Lord, maghatag ta og tribute. In other version, let all around Him bring gifts to Him who is to be feared. Maghatag ta gasa, natay ihatag sa iya. The best gifts. The best gifts itong mga gwapag naong valuable. Kung nag-honor ta sa iya, matod pa sa malakay. Kung watag mo patay nga hayop or ginuka-nuka, nagmuta-muta sa inyong gobernador, dawaton ba niya? Oh. So, part of honoring the Lord, pagpasidungo sa Lord, is maghatag ta sa iya. Let everyone bring tribute to the awesome one. Verse 12, for He breaks the pride of princes, and the kings of the earth fear Him. Kaya kunong pagaplon, buakon ang pride, ang garbo sa mga hari or mga prinsesa or princess, mga prinsipe. And the kings of the earth fear Him, ug ang mga hari sa kalibutan magkahadlok kaniya. So, kung nag-honor ta ni Lord, dapat natay fear sa iya. Natay fear. Mabitan na ako, magsugod na, let's see to it that we honor Him, forever Him. Do not make distraction. Kabalo si Lord, kinsay nag-honor niya, kinsay nagpasidungog niya, kinsay nagtahod niya, kinsay ngalan nga atong gilitok matod pa. Kung muna atong gibuhat sa to, imuunta niyang dwelling place. Uy anta niya, di siya mohawak. Kung uy anta ni Lord,
Di siya muhawa. Nindot kaayo ang atong dagan sa tugid atong inahon na atong pagpati. Muna David stated this verse, this chapter, based sa iyang pag-ila sa Ginoo, based sa iyang pag-honor ni Lord. O nagipadayag sa text sa Ginoo that God is honored in Judah through him. Gusto ni Lord kadaghan kay makisgot niya, daghan kay matawag niya, daghan ato o sa call center pa nga daghan kaayo mga kliyente mo tawag ana, it means sikat na. So gusto ni Lord nga daghan manawag sa iyang linya. Dili kay ang yawa mo ay pati daghan nag-call. ang telephone call, ang line sa yawa mo daghan ang gapang call. Ang line sa Ginoo kamay ra. Na gusto din taglangit. Oh, duha ra gid pila ka tao nga gapanawag sa linya sa yawa every hour. Pila ka buok tao nga nanawag sa Ginoo every hour. Asa nga telephone line, asa nga ano to? Landline ang daghan caller. Unsa nga landline ang daghan caller sa Ginoo ba? Ang gidaghan tawag ang Ginoo Lord or sa pikas ba ang landline sa yawa. So God is honored kung siya atong tawagon. God is honored kung kana nga linya sa Jeremiah 33 verse 3. Call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. May gusto niya siya mapasidunggan. Siya mapasidunggan. Dili ang atong dalunggan makadungog og mga discouragement. Na kung makadungog ta discouragement is ang Ginoo kay patawangan Lord. Ikaw ra ginasayod. Nga grabe ito nga arrow. Itong fiery arrows. Nagdilaab nga arrows gito Lord. Siga-siga gito sakit-sakit sana init gito nga arrows Lord. Pero ipainit lang gid ang akong kanang espiritu diha nimo. Daghan kay mga fiery arrows gilabay sa tua. Pero nga si Lord, ignore them. Ignore them. If you kuan nga enemy sa I am enemy to those who are opposing the truth, opposing my true servants. Hallelujah. Let us pray for His word. Father God, thank you so much. Salamat sa mong kaigog magasya. Salamat sa kinabuhi na David na imong gigamit to give us, O Lord God, thy message, Lord, that kung ikaw mapasidungkan sa mong kinabuhi, jud kaayong mga favor among madawat, Lord, nga ang mga kontra namo, Dios, dili magbalampuson. Sila ugad mo hilom, sila O Lord God mo matremble, O Lord God, hallelujah. And Lord, we thank you so much for your grace and mercy upon us, Lord. Seal your words with your precious blood that we will always remember those and we will put them in our hearts, and this will bring forth fear, more, O Lord God, courage na among mapatunan, hallelujah, as we journey in this world, O Lord God, to become victorious through the words nga imong give. Padayag ka namo, Lord, nga mo i-honor lang gid ka namo, Ginoo, sa tanang panahon ug ikaw na bahala sa among kontra na dili gid sila magbalampuson towards us, O God, because bisan paglibo sila, linibuan sila, O Lord God, apan Lord matud pa ni Elisha, Lord God, those who are with us are greater than them. Kaya katong naana mo na awa nato daghan pa kaysa kanila. Salamat, Lord, alay kun kasoy katapusan. Bless us all together and bless all who watches, hallelujah, or nag-view aning videos, O Lord God, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah.